Dahil today is Workday Wednesday, alamin natin ang magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa. Good morning, Amor. Good morning sa inyo mga boss. Ngayong umaga para po malaman po natin ang inaasahan lagi ng panahon para sa araw na ito ng Miyerkules ay makakasama po natin si Mr. Jory Lois na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, matapos po natin magbantay dito kay Bagyong Luis, ngayon naman po panibagong weather disturbance naman ang ating minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. So sa ngayon po ba, ano na bang update natin dito at paano po ba yan kikilos sa mga susunod na mga oras? As of 4 a.m., nasa 1,070 kilometers east siya ng Visayas. So, inaasahan na ngayong araw na to papasok itong LPA sa Philippine Area of Responsibility. At sa nakikita po natin, magwe-westward po ito patungo dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas area. And also, meron din kami binabantayan another LPA, kasunod po nitong LPA na to. At pareho natin tinitingnan yung pinaka-potential nito kung ito'y magiging bagyo or hindi. Naku, ayan po mga kababayan, narinig naman po natin, dalawang low pressure area po ang binabantayan po natin. Pero sa ngayon po ay mas unahin po natin ito pong mas malapit na dito sa ating area of responsibility. At nabanggit nyo nga po Mr. Lois na itong LPA na ito ay kumikilos pa westward. So ano po ba ang dahilan? Ano po ba yung nakakaapekto sa movement nito na pakanluran? Wala naman kaming nakikitang weather system na nakakaapekto dito sa movement ng LPA na to. Just pupunta talaga to o papunta lang ito talaga sa sa west or westward direction niya. Okay, so ibig sabihin lamang po nito wala naman po nga epekto. Ito po nga high pressure area na kadalasan nga po na naririnig po natin ay nakakablock o nakaapekto sa mga movement ng sama ng panahon na pumapasok dito sa ating PAR. At ito naman po ngayon po ba ay meron pa bang epekto itong southwest monsoon dito sa ating bansa? Meron pa ba tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin dito sa Pilipinas? Sa ngayon, meron pa rin tayong southwest monsoon. Medyo malakas-lakas pa ito ng konti dito sa may western seaboards ng northern Luzon. So, ibig sabihin yan, medyo mataas ang alon pa at saka malalakas na paghangin sa areas na yan. So, delikado pa yan sa mga maliliit nating mangingisda. Pero the rest of, kumbaga, yung mga karagatan natin ay maganda pa rin sa ngayon or maganda na compare ng mga nakaraang araw. Okay, tama nga naman po yan dahil kahit papaano po ay nabawasan itong mga areas sa kabilang dito sa ating gale warning. Pero paalala pa rin sa ating mga kababayan maglalayag o mamamalaot sa mga susunod na oras. Magdoble ingat pa rin po kayo at kayo po ay tumutok pa rin sa lagay ng ating panahon. At Mr. Lois, dahil nga po tayo ay nasa second half of September na, ano pa ba ang mga pagbabago na dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon? Mas magiging maulan po ba ang second half of the month at mararamdaman na ba natin ang paglamig ng ating panahon? It will depend kung magkakaroon pa tayo ng mga bagyo this September, no? Kasi itong southwest monsoon sa ngayong buwan na to hanggang sa susunod, mag-start na po na mag-weekend o hihina na talaga itong southwest monsoon unless na meron po magpapalakas muli rito katulad ng isang bagyo. Yun nga yung nangyari kay Luis, lumakas po ito ulit. So, pag wala na pong naging bagyo at wala na po tayong nakitang mga weather system, particularly itong low pressure system dito po sa silangang bahagi po ng ating bansa, definitely magiging mahina na itong southwest monsoon at expected natin na yung areas ng western Luzon at Visayas, siyempre magkukulang na po yung mga pag-ulan yan. Okay, so ulitin lamang po natin, nabanggit po ni Mr. Lois, ito pong southwest monsoon ng hanging habagat ay unti-unti na po sa paghina ngayong buwan at ganoon din po sa mga susunod pa. Pero depende na nga po yan kung meron pong magpalakas ulit dito na bagyo o kaya naman po ay low pressure area. Kaya patuloy po natin nga antabayanan sa mga susunod pa mga araw at susunod pa mga linggo. At panghuling katanungan na lamang po bilang gabay sa ating mga manonood, ano bang inaasahan po nating lagay ng panahon para sa araw nito ng Miyerkules? Inaasahan po ba natin ang pagganda na ng ating panahon sa buong bansa? Okay, itong low pressure area, medyo may kalayuan pa po ito para direktang makaapekto sa alinmang bahagi po ng ating bansa. Yung kanyang trap lamang ang nakakaapekto ngayon at magbibigay ng mga light to moderate rains dito po sa Eastern Visayas, kasama na rin po
yung rehiyon ng Caraga at Davao. So yung mga areas na yan, may mga pag-ulan tayong aasahan. The rest of the country, maganda po lagay ng panahon, maliban lamang po sa ilang areas na nagkakaroon po o magkakaroon po ng mga thunderstorms. Okay, so ibig sabihin lamang po nito ay concentrated po ang ating mga pag-ulan ngayong araw. Diyan po yan sa Eastern Visayas, ganun din sa Caraga at pati na rin sa Davao Region. Kaya doble ingat para sa mga residente ng mga nabanggit na lugar. Ayan po, maraming salamat po Mr. Jory Lois sa marahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat.